Palaging tinutokso ni Samantha na ampon ang kanyang bunsong kapatid na si Lucia. Ngunit sa bandang huli ay nalaman nila na siya pala ang ampon. Halina at samahan niyo po akong pakinggan ang kanilang kwento. Sa lilim ng mangga, tahimik na nagbabasa si Lucia. Nakasandal sa malamig na katawan ng puno. Ang sikat ng araw ay sumasala sa dahon. Bumabakat sa kanyang pisngi. Ang hangin, bahagyang humahagod, ay nagpapaypay sa kanyang buhok. Sa di kalayuan, naririnig niya ang mga yabag ni Samantha. Mabigat at padabog. Palaging nagmamadali, palaging may dalang bagyo. Ano, ampon? Singhal ni Samantha. Nakatayo sa harap niya, nakapamaywang. Ang anino nito ay bumalot sa kanya. Nagpalamig sa init ng umaga. Hanggang ngayon, nagbabasa ka pa rin? Wala ka bang balak gumawa ng trabaho, ha? Tumingala si Lucia, ang mga mata ay malambot. Tapos na po ako sa mga gawain ko, ate. Nagpahinga lang po ako sandali. Pahinga? Tumawa si Samantha, matalim at parang basag na salamin. Ha? Ang kapal mo rin, no? Akala mo ba hindi ko alam? Hindi naman talaga ikaw ang gumagawa ng lahat. Si nanay pa nga gumagawa para sa'yo minsan eh. Kung ako lang, matagal na kitang pinatapon sa kangkungan. Wala ka namang silbi dito. Bumuntong hininga si Lucia. Pinikit ang mga mata saglit bago muling tumingin. Ate, bakit mo po ba palaging sinasabi yan? Alam niyo naman po na anak ako nila nanay at tatay. Anak? Humalakhak si Samantha. Mas malakas ngayon. Halos umalingaw-ngaw sa bakuran. Ang lakas ng loob mong sabihin yan. Hindi ka naman talaga anak dito. Ampon ka lang. Ampon, ampon, ampon. Ang bawat salita ay parang suntok sa dibdib ni Lucia. Ngunit nanatili siyang kalmado. Sanay na sa ganitong pagtrato. Ate, hindi po totoo yan. Bakit po ba ayaw niyong maniwala? Kasi totoo. Sumipa si Samantha sa lupa. Nagpaingay ng mga tuyong dahon. Kitang-kita naman. Ikaw lang ang kakaiba sa atin. Ang liit-liit mo. Tapos ang puti-puti mo pa. Eh kami, maitim. Tapos matangkad. Ano? Ipaliwanag mo yan. Magkakaiba po talaga ang mga tao, ate. Mahinahong sagot ni Lucia. Hindi po ibig sabihin na magkaiba tayo ng itsura. Ampun na po ako. Malusot. Singhal ni Samantha. Lumapit at tinulak ang libro sa kamay ni Lucia. Ayan, basahin mo yan. Baka sakaling maintindihan mo kung gaano ka kawalang kwenta dito. Pumulot si Lucia sa libro. Maingat na pinagpag ang alikabok. Hindi niya pinansin ang tusong tingin ni Samantha. Hindi po ako walang kwenta, ate. Ginagawa ko naman po ang lahat ng makakaya ko para makatulong. Ang makatulong? Muling humalakhak si Samantha. Tumalikod at naglakad palayo. Ngunit hindi pa rin tumigil sa pagsasalita. Kung gusto mong makatulong, umalis ka dito. Para hindi ka napabigat. Naramdaman ni Lucia ang hapdi sa kanyang dibdib. Ngunit pinigilan niya ang luha. Sanay na siya sa matatalim na salita ni Samantha. Ang tanging alam niya ay mahal niya ang kanyang pamilya. Kahit pa ang ate niya ay patuloy na nananakit sa kanya. Pagdating ng gabi, naghahapunan sila sa hapagkainan. Ang ilaw mula sa bumbilya ay malabo. Nagpapatingkad sa anino ng bawat isa. Si Nanay Elena, tahimik na naglalagay ng pagkain sa plato. At si Tatay Tonyo, abala sa paghigop ng kape. Lucia, kumain ka ng marami. Sabi ni Nanay Elena, ang boses ay malambing, kabaliktaran ng tono ni Samantha. Alam kong napagod ka sa buong araw. Salamat po, Nanay. Sagot ni Lucia, ngumiti. Siyempre, siya lang ang pinapakain mo ng marami. Bulong ni Samantha, sapat para marinig ng lahat. Kasi nga, ampon, kailangang alagaan. Nagangat ng tingin si Nanay Elena. Ang kilay ay bahagyang kumunot. Samantha, ano na naman ba yung pinagsasabi mo? Itigil mo na nga yan. Totoo naman po, Nanay, di ba? Patuloy ni Samantha, hindi alintana ang babala. Si Lucia lang naman ang pinakaiba sa atin. Walang kauga-ugali sa atin. Tapos ang puti-puti pa.
tayo morena. Samantha! Nagtaas ng boses si Tatay Tonyo. Ang boses ay naging matigas. Huwag mong bastusin ang kapatid mo. Anong klaseng salita yan? Bakit, tatay? Nagtatago ba kayo ng sekreto? Hamon ni Samantha. Ang mga mata ay naging mapangahas. Ampun ba talaga siya, ha? Sabihin niyo ng totoo. Nagkaroon ng katahimikan. Mabigat at punong-puno ng tensyon. Ang tunog lang ng paghigop ng kape ni Tatay Tonyo ang naririnig at ang mahinang tibok ng puso ni Lucia. Nakita niya pagpapalitan ng tingin ni Nanay Elena at Tatay Tonyo. Isang tingin na puno ng pag-aalangan at lungkot. Samantha, kumain ka na lang, sabi ni Nanay Elena. Mahina ang boses. Huwag ka nang gumawa ng gulo. Hindi! Gusto ko malaman ng totoo! Iginiit ni Samantha. Tumayo at itinuro si Lucia. Ampun siya, hindi ba? Ampun siya! Nagsimulang manghilid ang luha sa mata ni Lucia. Ate, bakit ka ba ganyan? Bakit mo ba ako palagi sinasaktan? Kasi totoo! Sigaw ni Samantha, malapit ng sumabog. Hindi ka naman talaga naming kadugo eh. Hindi kita kapatid. Biglang tumayo si Tatay Tonyo. Ang upuan ay bumagsak sa likuran niya. Naglikha ng malakas na kalabog. Tama na, Samantha! Kung ayaw mo kumain, umakyat ka na sa kwarto mo. Nagulat si Samantha sa galit ng tatay. Ngunit hindi siya sumuko. Hindi ako aakyat hanggat hindi niyo sinasabing totoo. Ampun ba talaga siya? Oo, ampun siya. Isang boses ang sumagot, hindi mula kay Nanay Elena o Tatay Tonyo, kundi mula sa kanilang lola, si Lola Ising, na tahimik na nakaupo sa sulok. Halos hindi napapansin. Ang boses nito ay matanda at puno ng bigat. Nagulat silang lahat. Bumalik sa pagkakaupo si Tatay Tonyo, ang mukha ay namutla. Nagtakip ng bibig si Nanay Elena. Ang mga mata ay lumaki sa gulat. Lola? Mahinang tanong ni Samantha, hindi makapaniwala. Totoo po ba yan? Tumingin si Lola Ising kay Lucia. Ang mga mata ay puno ng awa. Ngunit tumango lamang ang matanda. Nagkaroon ng bagong katahimikan. Mas mabigat kaysa kanina. Tumingin si Lucia sa kanyang mga magulang na ngayon ay tahimik at nakayuko. Ang mundo niya ay tila gumuho. Ang mga salita ni Samantha na dati ay pinagdududahan lamang niya ay naging katotohanan. Bakit niyo po itinago? Tanong ni Lucia. Ang boses ay mahina. Halos pabulong. Hindi anak. Nagkamali lang ang Lola Ising mo. Sabi ni Nanay Elena, ang luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang pisngi. At ngayon, sinabi na ni Lola. Matigas na sabi ni Samantha, ngunit may bakas ng pagkabigla sa kanyang boses. Ayan, narinig mo na. Ampun ka. Hindi ka talaga anak dito. Biglang naging malakas ang iyak ni Lucia. Isang hikbi na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Tumayo siya. Ang upuan ay tumilapon. Tumakbo siya palabas ng bahay. Sa dilim ng gabi, sa ilalim ng mangga. Lucia, anak! Sigaw ni Nanay Elena, ngunit huli na. Naiwan si Samantha na nakatayo, nakanganga. Ang muka ay may halo-halong pagtataka at isang kakaibang pakiramdam na hindi niya maintindihan. Nagtagumpay siya, ngunit bakit tila hindi siya masaya? Sumunod na gabi, nanatili si Lucia sa bahay ng kapitbahay, nina Aling Nena. Hindi niya kayang harapin ang kaniyang mga magulang o si Samantha. Ang mga salita ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ampun ka! Ampun ka! Anak, kumain ka na? Malambing na sabi ni Aling Nena, ang kamay ay nakahagod sa kanyang likod. Hindi ka pa kumakain mula kahapon. Ayoko po. Bulong ni Lucia, ang boses ay basag. Bakit po nila itinago sa akin? Minsan, ang mga magulang ay gumagawa ng mga desisyon para protektahan ang kanilang mga anak, Lucia. Baliwanag ni Aling Nena. Hindi ibig sabihin na hindi ka nila mahal. Samantala, sa bahay, tahimik ang hapagkainan. Walang nag-iingay, walang nagtatalo.
Ang kawalan ni Lucia ay nagdulot ng malaking butas. "Masaya ka na, Samantha?" Tanong ni Nanay Elena, ang boses ay puno ng pait. "Nakuha mo na ang gusto mo?" "Hindi ko po alam." Mahinang sagot ni Samantha, nakatingin sa kanyang plato. "Akala ko po masaya ako kapag nalaman ko ang totoo." "Pero hindi, di ba?" Sabi ni Tatay Tonyo. Ang mga mata ay nakatingin sa malayo. "Kasi ang katotohanan masakit. At ngayon nasaktan mo ang kapatid mo." "Pero tatay, bakit po? Bakit siya ang ampon?" Tanong ni Samantha. Bumuntong hininga si Lola Ising na nakaupo sa tabi nila. "Hindi si Lucia ang ampon, apo. Ikaw ang ampon." Tila may sumampal sa mukha ni Samantha. Ang kanyang mga matay lumaki. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Ano po?" "Ikaw ang ampon, Samantha." Ulit ni Lola Ising, ang boses ay kalmado ngunit matatag. "Hindi si Lucia." Nagsimulang manginig si Samantha. "Hindi po. Hindi totoo yan. Nagbibiro lang po kayo." "Hindi kami nagbibiro, anak," sabi ni Nanay Elena. Ang mga mata ay puno ng lungkot. "Ikaw ang ampon. Ikaw ang anak ng kapatid ko na namatay sa panganganak. Kinupkup ka namin para alagaan, para magkaroon ka ng pamilya." "Kaya pala," bulong ni Tatay Tonyo. "Palagi kang may galit sa puso. Palagi kang may hinahanap. Hindi ka lang namin kayang sabihan nun kasi bata ka pa. Ayaw namin masaktan ka." Ang mundo ni Samantha ay umikot. Ang lahat ng kanyang pangungutya kay Lucia, ang lahat ng kanyang matatalim na salita ay bumalik sa kanya. Doble ang sakit. Siya pala ang ampon. Ang lahat ng kanyang pinagsasabi kay Lucia, siya pala ang tinutukoy. Ang kanyang sarili. "Hindi!" Sigaw ni Samantha, tumayo at tinulak ang upuan. "Hindi ako ampon! Hindi! Tumakbo siya palabas ng bahay. Sa dilim ng gabi, sa direksyon kung saan tumakbo si Lucia, ngunit hindi niya alam kung saan pupunta. Ang kanyang mga paa ay tumatakbo, ngunit ang kanyang isip ay gulong-gulo. Tumigil siya sa gitna ng kalsada, ang kanyang mga mata ay nakahawak sa kanyang ulo. Hindi! Bulong niya, ang kanyang tinig ay basag. Ako ang ampon! Nagsimula ng umiyak, isang malakas na hikbi na nagmula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Ang lahat ng kanyang galit, lahat ng kanyang sakit, lahat ng kanyang pagkalito ay lumabas sa anyo ng luha. Naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang balikan. "Ate?" Tumingala si Samantha, ang mga mata ay puno ng luha. Si Lucia, nakatayo to sa harapan niya, ang mukha ay puno ng pag-aalala. "Lucia?" Bulong ni Samantha. Ang kanyang tinig ay halos hindi na marinig. Ako ang ampon." Yumakap si Lucia sa kanya, mahigpit at puno ng pagmamahal. "Alam ko, ate. Alam ko, narinig ko ang lahat." "Pero bakit?" Bulong ni Samantha, umiiyak pa rin. "Bakit ako? Bakit hindi ikaw?" "Hindi naman mahalaga kung sino ang ampun, ate," sabi ni Lucia, ang boses ay kalmado at puno ng pagmamahal. "Ang mahalaga, pamilya tayo. Mahal ka namin, ate. Mahal na mahal." Kumala si Samantha mula sa yakap. Tumingin kay Lucia. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. Ngunit mayroon ding bakas ng pag-asa. "Pero, sinaktan kita, Lucia. Palagi kitang sinasaktan na. Sinabi ko sa'yo na ampun ka. Tapos ako pala." "Hindi naman po mahalaga yun, ate," sagot ni Lucia, pinunasan ng luha sa pisngi ni Samantha. "Ang mahalaga, nandito tayo ngayon, magkasama." Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nila. Hindi awkward, kundi puno ng pag-unawa. Ang tunog ng mga kuliglig ang tanging naririnig at ang malambing na pag-ihip ng hangin. "Patawarin mo ako, Lucia," bulong ni Samantha. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. "Patawarin mo ako sa lahat ng kasalanan ko sa iyo." "Matagal na po kitang pinatawad, ate," sabi ni Lucia, ngumiti. "Mahal kita, ate, palagi."
Niyakap ulit ni Samantha si Lucia. Mas mahigpit ngayon, mas totoo. Ang kanyang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Ngunit hindi na ito luha ng sakit, kundi luha ng pagpapalaya. Ang lahat ng bigat sa kanyang dibdib ay tila nawala. Pagbalik nila sa bahay, nakaupo pa rin sina Nanay Elena at Tatay Tonyo. Tahimik at malungkot. Nakita nila ang dalawang magkapatid na magkayakap at ang mga mukha nila ay lumiwanag. "Anak," sabi ni Nanay Elena, ang boses ay nanginginig sa emosyon. "Nanay," sagot ni Samantha, kumalas kay Lucia at lumapit sa nanay niya, lumuhod at niyakap ito. "Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako sa lahat ng kasalanan ko." "Walang anuman, anak," sabi ni Nanay Elena. Niyakap din si Samantha ng mahigpit. "Mahal na mahal ka namin, anak, palagi. Hindi ka namin kailanmang itinuring na iba." Pagkatapos, niyakap din ni Samantha ang tatay niya na tahimik na nakatingin sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagmamahal. "Tatay," bulong ni Samantha. "Anak ko," sagot ni Tatay Tonyo, ang boses ay basag. Sa gabing yon, nagkaroon ng mahabang usapan ng pamilya. Ikinuwento ni Lola Ising ang buong kwento kung paano namatay ang kapatid ni Nanay Elena sa panganganak at kung paano nila kinupkop si Samantha. Ang bawat salita, puno ng pagmamahal at sakripisyo. "Kaya anak," sabi ni Lola Ising, "hindi mahalaga kung sino ang kadugo o hindi. Ang mahalaga ang pagmamahalan na bumubuo sa pamilya." Nakinig si Samantha, ang kanyang puso ay puno ng iba't ibang emosyon. Ang galit na matagal nang nananahan sa kanya ay unti-unting nawala, napalitan ng pagmamahal at pangunawa. Kinabukasan, nagising si Samantha na may ngiti sa kanyang labi. Ang sikat ng araw ay sumasala sa kanyang bintana. Mas maliwanag kaysa dati. Bumaba siya sa hapagkainan, kung saan naghahanda ng almusal si Nanay Elena. "Magandang umaga, Nanay," bati ni Samantha, ang boses ay malambing. Isang bagay na bihirang marinig mula sa kanya. "Magandang umaga, anak," sagot ni Nanay Elena, ngumiti. Maya-maya bumaba si Lucia, nagkukusot ang mata. "Magandang umaga po, Nanay. Magandang umaga, ate." Tumingin si Samantha kay Lucia at sa halip na isang pusong ngiti, isang totoo at mainit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Magandang umaga, bunso." Nagulat si Lucia, ngunit ngumiti din. Pagkatapos ng almusal, lumabas si Samantha sa bakuran, kung saan nagdidilig si Lucia ng mga halaman. Lumapit siya kay Lucia at sa halip na magsimulang manukso, kinuha niya ang isa pang pandilig. "Tulungan na kita, bunso," sabi ni Samantha. Nagulat si Lucia, ngunit ngumiti. "Salamat, ate." Sa sumunod na mga linggo, nagbago ang lahat. Si Samantha naging mas mabait, mas mapagmahal. Hindi na niya tinutukso si Lucia. Sa halip, tinutulungan na niya ito sa mga gawain. Nakikipagkwentuhan at minsan pa nga ay nagbibiro. Isang hapon, nakaupo sila sa ilalim ng mangga. Nagbabasa ng libro si Lucia, habang si Samantha naman ay nagbabasa ng magazine. "Lucia," sabi ni Samantha, "pwedeng magtanong?" "Ano po yun, ate?" "Paano mo nagawang maging ganyang kabait sa akin, kahit na palagi kitang sinasaktan?" Tanong ni Samantha, ang boses ay puno ng paghanga. Tumingin si Lucia sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagmamahal. "Kasi po, ate, alam ko na sa loob niyo, mabuti kayo. At alam ko na mahal niyo ako kahit na hindi niyo pinapakita." Naramdaman ni Samantha ang hapdi sa kanyang dibdib, ngunit hindi nito sakit, kundi pagmamahal. "Salamat, bunso." "Para saan po, ate?" "Para sa lahat," sagot ni Samantha, ngumiti. Ang pagbabago ni Samantha ay hindi madali. May mga araw na bumabalik ang kanyang dating ugali, ngunit mabilis niya itong napipigilan. Sa bawat pagsubok, naroon si Lucia. Tahimik na sumusuporta, nagpapaalala sa kanya ng pagmamahal ng pamilya.
Isang gabi bago matulog, niyakap ni Samantha si Lucia. Mahal na mahal kita, bunso. Mahal na mahal din po kita, ate. Sagot ni Lucia. Ang pamilya ay hindi lang tungkol sa dugo. Ito ay tungkol sa pagmamahal, pag-unawa at pagtanggap. At sa wakas, naintindihan ito ni Samantha. Ang bahay na dati ay puno ng tensyon at galit, ay napuno na ngayon ng tawanan, pagmamahalan at kapayapaan. Ang bawat isa ay natuto, at sa bawat araw, lumalalim ang kanilang pagmamahalan. Ang mangga sa bakuran ay nanatiling saksi sa bawat pagbabago, sa bawat paglago ng isang pamilyang natutong magmahal ng walang hanggan at walang hinihinging kapalit.